Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy ulit dito sa pag-prepare ng self-monitoring report. We are in Module 6 ng self-monitoring report at ito naman ay tungkol sa mga activities, mga information na hindi po relevant doon sa modules 1 to 5. Kaya dito natin ilalagay. Yung mga activities na nangyari, mga information na meron tayong data sa quarter or sa monitoring period. So kung ito po ay sa third quarter ang ating report, then yung mga activities or yung mga information or data na meron tayo ah, sa quarter na ito, sa monitoring period na ito, yun lamang ang nilalagay natin. And what are the information na pwede nating i-provide na hinihingi dito sa Module 6? Sa Module 6, ito yung mga accidents and emergency records. Pero kung wala namang environmental incident, we can just indicate yung mga not applicable. Yan. Can indicate not applicable para ah, appropriate yung ating answer. If not applicable, we can just indicate NA. So, kadalasan may mga ah, nagpapasa ng report na NA dito dahil wala namang environmental incident. At yung date ay mananatiling 2001-01. So, yun yung pinaka-default natin yan. 2001-01. Merong mga environmental incident kasi tayong tinitingnan like yung mga spillage ng chemical, ng oil. Meron tayong mga incident na nasira yung ating mga air pollution source equipment or installation with pollution control device. Yan, pagka yung ating mga wastewater effluent ay bagsak sa standard set ng DNR na tinatawag nating General Effluent Standard. Saka yung ating mga sa National Emission Standard. So kapag meron tayong mga exceedances dyan, yan, matuturing ng mga environmental incident. Pwede nating ilagay po yan dyan sa accidents or emergency records at kung ano ang action taken. Ano po, ano yung findings and observation at action taken. Pangalawa, yung personnel or staff training. At kung nagkakandak tayo ng orientation sa ating mga personnel and staff, pwede nating ilagay yan dito. So for example, nagkandak tayo ng July 15, nagkandak ng orientation for newly hired employees. Ito yung environmental orientation. 'Di ba merong safety orientation for newly hired employees or ito naman environmental orientation. Ilan yung umattend, halimbawa, yung bagong hired. Let's say 5. Ang iba merong mga natatapat sa training ng basic PCO training. So, halimbawa, July 5, tayo ay umattend ng basic PCO training. So, palagay natin dito, one personnel trained. Okay? So, at dito po, meron tayong mga i-upload na attachments. Isa sa pwedeng i-upload natin yung mga result of laboratory analysis. Kung ito ay patungkol sa tubig at sa hangin.
So, i-attach natin dito. Ang isa pang ina-upload dito ay ito mismong Module 6 na duly notarized. Ito pong portion na to, makikita natin dito sa baba. Mayroong mga pangalan ng PCO at ng managing head. At mayroong portion dito, nilalagay natin yung kanilang competent evidence of identity dahil kailangan sa pagpapanotaryo. So, indicate natin dito sa baba yung bago natin i-export. Indicate natin yung mga evidence of identity. So, halimbawa, si Juan de la Cruz may driver's license issued at LTO Manila, issued on February 5, 2024. Si Peter pa naman may PRC ID number 2536 issued in PRC Lucena on March 8, 2023. So yan. Ang punto dito ay kukumplituhin din yung mga information dyan. Then do not forget to click save page. Ano po? Kapag na-upload na natin yung mga ah, kailangang attachment, yan, save page. Kung nalagay na natin yung mga information na importante, accident and emergency records, personnel or staff training, at yung mga competent evidence of identity natin, at kailangan natin ipanotaryo ito. Just click save page muna and then saka natin export. So, save page and then export para ma-download yung ating Module 6 at yan po yung dadali natin sa law office para panotaryuhan. Ano po? So once na notarized na yung ating Module 6, yan. Halimbawa, nanotaryo na, babalik kayo dito sa ating account sa SMR Online Services at hanapin natin yung nakasave na report. Yung nakarating ka sa modules 6, naka-draft yan, nakasave na yung draft niyan sa ating dashboard. So, kung tayo ay nag-prepare ng draft ngayon, syempre di naman maisasubmit agad kung walang notarized Module 6. Kaya magko-close tayo ng ating um, account dahil magpapanotaryo. And then, pag nanotaryo, babalik dito sa ating account, babalik tayo sa Module 6 para i-upload natin yung ating Module 6. At ang file name ng ating Module 6 na i-upload ay notarized_doc. At ito yung malalaking letra. Ano po? So once na in-upload natin dito sa Module 6 yung notarized Module 6, hindi naman yung buong Module 1 to 6. Yung Module 6 lang, i-attach natin dito and ang file name ay notarized_doc. Pag hindi notarized_doc, ang file name, hindi siya madidetect ng system, kaya sasabihan kanya ng mag-upload ng ah, Module 6. So, akala mo na-upload mo na, basta iba yung file name, hindi niya madidetect, kaya paulit-ulit ka dyan. So, magkakaroon ng error kapag i-click mo yung button na submit kasi hindi mo daw na i-upload yung file. So, dapat notarize_doc ang file name ng Module 6 na ito. So, okay? So, once na na-complete mo yung information ng Module 6, na upload mo yung required attachment, save page. And then, click submit
SMR para makarating sa AMB yung ating module 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compilation siya na tinatawag natin na self-monitoring report. So yun lamang ang module 6. Pakadali na nung module 6, submit na lang ng button. And then wait for uh, any remarks. Ang remarks dapat nito sa dulo ay sufficient. So pag nagtingin kayo ng inyong dashboard ng ating SMR, pag nakita mo nakalagay ay deficient, alamin mo agad ano yung reason ng deficiency at actionan mo agad ito within 30 days para maging sufficient. So therefore, yung self-monitoring report natin, upon completing Module 6, submission na yung report, dapat ang status na makikita natin after the status na for evaluation or submitted ay sufficient, hindi deficient. So yun lamang po. At kung gusto niyo pang malaman kung paano ang ibang reportorial requirement ng ating establishment, especially the compliance monitoring report on how to prepare compliance monitoring report and other reports na kailangan nating i-prepare bilang PCO when we attend to all permitting and registration requirements of our establishment. Please subscribe to this channel. Please share this video. Please like this video. And you are also encouraged to ask question para malinawan pa tayo. Salamat everyone. Thank you for your time listening. And God bless us all.